July 14 to 17, 2025, kami pong tatlo dyan is nagtitraining po kami ng first aider sa Red Cross Calamba City, Laguna. Hindi pa yan nalalagyan ng seat collar, hindi pa nilalagay sa spine board, hindi pa nalalagyan ng head, yung mobilizer, hindi mo pa pwede itawan yan. So kahit sabihin mo gaano katagal yan, mamit ka na, nakikita ka na, nakakita ka na. Again, hindi mo yan pwede iwanan ha. Isang maling galaw mo lang dyan, tapos ang lahat. So, ganari, pwedeng ganyan. Then, huwag tatakpan hanggang maaari. Andiyan yung mga baby. Bakit hindi tatakpan? Kung siyempre, di ba? Kinakailangan, Marinig. able pa rin siya kung marinig ka sa kung ano mang kinukuman mo. Ano ginagawa mo sa kanya? Sinasabi mo, kung tatakpan mo yan, dito ka naman manulit. Diba hindi ka na siya, hindi na siya ikaw marinig. Maaari naririnig ka niya, pero hindi ka na Obo. maklaro. So, maaari sa paggalaw sa kanya, maaari magkaroon ng dinig, maaari mauna siya, maaari ikaw ang mauna. Which is kailangan lagi kayo sabay para iiwasan na yung paggalaw pa o posibleng pagdala ng pinsala ng diktik. So again, ang tawag natin dito ay manual head stabilization. Manual head. Jotras maneuver pa, iba yun. Jotras maneuver is again a technique of opening the airway ng victim na mayroong mga head and spine injury or sinihinala of having a head and spine injury. So again, pwersa mula dito. Saan daw ang CPR landmark natin? Center of the chest, in between the imaginary nipple line ng ating victim. Heel of the palm lang ang patatamain natin palagi. Walay ng dominant hand o kamay natin na pinakamalakas. Yan ang nasa ilalim. Non-dominant hand, nasa ibabaw. Interlock. Yan lang po yung ano natin ha. Then hanggat maaari, maging maingat din sa mga terminolohiya o mga bagay na bibitawan natin pagdating sa ating biktima. Baka mamaya kasi sasabihin natin, kung humihingi tayo ng pahintulo, sabihin natin, maaari na po ba natin galawin ang biktima. Sa atin, wala tayong ibig sabihin, pero pagdating sa iba, di ba medyo nagiging pangit yung interpretasyon. So maging maingat. Then, iwasan din yung mga gantong ginagawa ha, na habang nagsi-CPR, meron po kami mga nagiging participant ganito ginagawa. Habang nagsi-CPR, so, syempre, paano pag babae victim mo, tapos ganyan ang gagawin mo, no? So, syempre, re-respeto pa rin natin yung privasiya ng ating mga biktima. Then, iwasan yung pag-bounce back ng kamay. Paano mag-bounce back? Habang nagsi-CPR ka, steady lang yung kamay. Then, bawal din daw maging masahista. Paano masahista yung kamay mo kung saan na naglambay, kung saan na nakarating? Bawal din yung headbanger. Paano headbanger? Habang nagsi-CPR, sabi ng ulo mo, baka pagkatapos mo mag-CPR or hindi ka pa natatapos, pati ikaw nakahandusay na sa sahig. Then, hanggat maaari, pag nagsi-CPR kay victim ha, dapat tayong nakapokus sa mukha niya para nakikita natin yung senyales na ng buhay pagdating sa ating biktima. Baka mamaya second cycle, humihinga na pala yan, pero tuloy-tuloy na pa rin. So, dapat focus sa ginagawa, avoid any interruption. Paano interruption? Halimbawa, bukas nakikita ko, nagkakamali kayo sa ginagawa niyo. Halimbawa, sinasabi ko, ang babaw ng compression mo, ma'am, or sir, pakingganiman pa. Baka mamaya bigla kang huminto. So, considered already as a form of interruption nyo. So, pakinggan nyo lang ako kung saan po kayo i-correct base sa ginagawa ninyo. Then, i-correct nyo. So, hindi nyo yung ginagawa ko, huwag kayong hihinto. Paano pang interruption? Halimbawa, first cycle, nagsimula ka ng kaliwa, napagod ka ng second cycle. So, kailangan tuloy-tuloy na. Kaya nga diba sabi ko, alin yung dominant hand mo o kamay na pinakamalakas, yun yung gagamitin mo hanggang matapos na tayo doon, no? And lastly, bawal dito ang dancer. Paano ang dancer? Habang nagsi-CPR, sabi kay Vicky, tuwid po ha. Tuwid po yung mga katawan ha. Tuwid ang mga braso. Ang mga likod, ang puwerta dito. And, posture na tayo.
Igakabit na po itong pocket mask. Protection from the victim or for the victim and protection para na rin sa ating mga first aider. Then, i-observe ko pa rin po yung proper sealing of the mask pag nagbibigay tayo ng hangin sa ating victim. Okay, start na tayo. The scene is safe. There is only one victim lying on the floor. I am Alidio Bakilis, a trained first aider. Don't worry, ma'am and sir. I'm here to help the victim. May I? So, hanggat ko na nagbibigay sa akin ng pahintulot, syempre, di ba, hindi nga ako pwede lumapit. So, ulitin ko po paghingi ng pahintulot ko. The scene is safe. There is only one victim lying on the floor. I am Alidio Bakilis, a trained first aider. Don't worry, ma'am and sir. I'm here to help the victim. May I? Yes. Hey, are you okay? Hey, are you okay? The victim is unresponsive. Sir, wearing a black and white polo shirt, please activate the medical assistance and arrange transfer facility and get an AED if available. Then report back to me while I'm assessing the victim. Thank you. 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. The victim has no signs of life, no pulse, no breathing, possible cardiac arrest. I will be performing CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 5. 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. The victim has pulse but still no breathing. I will be performing rescue breathing. 1, 1002, 1003, 1001. 1, 1002, 1003, 1002. 1, 1002, 1003, 1003. 1, 1002, 1003, 1004. 1, 1002, 1003, 1005. 1, 1002, 1003, 1006. 1, 1002, 1003, 1007. 1, 1002, 1003, 1008. 1, 1002, 1003, 1009. 1, 1002, 1003, 1010. 1, 1002, 1003, 1011. 1, 1002, 1003, 1012. 1, 1002, 1003, 1013. 1, 1002, 1003, 1014. 1, 1002, 1003, 1015. 1, 1002, 1003, 2016. 1, 1002, 1003, 2017. 1, 1002, 1003, 2018. 1, 1002, 1003, 2019. 1, 1002, 1003, 2020. 1, 1002, 1003, 2021. 1, 1002, 1003, 2022. 1, 1002, 1003, 2023. 1, 1002, 1003, 2024. 1, 1002, 1003, 2025. 1, 1002, 1003, 2026. 1, 1002, 1003, 2027. 1, 1002, 1003, 2028. 1, 1002, 1003, 2029. 1, 1002, 1003, 2030. 1, 1002, 1003, 2031. 1, 1002, 1003, 2032. 1, 1002, 1003, 2033. 1, 1002, 1003, 2034.
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. The victim has signs of life with pulse and breathing. The victim has been revived. Place the victim in recovery position. Elbow 3 ang hawak, dahan-dahang slide ang kamay ni victim 90 degree, isang malayong kamay, cinture right, wala pulsa. Crossover ang paang pinakamalayo sa atin. Balikat, bewang ang hawak kay victim. Sir or ma'am, at the count of 3, I will put you on the lateral recumbent position o itatagilid po kita. 1, 2, and 3. Support. Then, sir or ma'am, at the count of 3, I will put you on the supine position o hihiga po ulit kita. 1, 2, and 3. Proper removing po ng use gloves. Pinch, lower, hila. Avoid touching na. Insert tubing. And disinfect properly pagkatapos. So, thank you po. Ang laging suportahan yung ulo ng sanggol na biktima. Kasi tulad natin, no, pag magsi-CPR po tayo sa sanggol, the requirement talaga is sturdy table. Matitibay na lamesa. Eh, kung hindi mo sasuportahan yung ulo na, may posibilidad na mag-slid over yung victim, masulog. Baka mas lalo pang malala yung mangyari kay baby. So, supportahan lagi yung ulo. Then, for the checking of responsiveness and victim, gentle tapping lang ng table. Turn by simply flicking the thumb. Parang kikilitiin mo lang si baby to get the response from our baby. Then, sa pag-activate ng medical help, kung adult at child, may hinihingi tayong AED, pero sa infant ha, wala. So, tulad nga sabi ko di ba ng first day, wala tayong patunay kung ang mga sanggol na nga bang biktima mula 0 to 12 month old ay maaaring na nga bang kapitan ng AED since kuryente, no? Ang i-deliver ng ating mga AED. Then sa paglalagay sa recovery position, kung adult at child, maaari natin itagilid. Pero sa mga sanggol na biktima, working position tayo. Then sa paghiga, ganun din. So, kasama rin po yan sa grade ko ha. Paano yung paglalagay nyo ng biktima ang the recovery position, adult and infant. Okay, so let us start the photo. So the scene is safe. There is only one baby victim lying on the table. I am Alivio Bangkili, sa trained first aider. Don't worry, ma'am and sir. I'm here to help the baby. May I? Yes. Hey baby, are you okay? Hey baby, are you okay? The baby is unresponsive, ma'am. Wearing a blue t-shirt. Please activate the medical assistance and arrange transfer facility. And report back to me while I'm assessing the baby. Thank you. 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. The baby has no signs of life, no pulse, no breathing, possible cardiac arrest. I will be performing CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 5.
1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. The baby has paused but still no breathing. I will be performing rescue breathing. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010, 1,011, 1,012, 1,013, 1,014, 1,015, 1,016, 1,017, 1,018, 1,019, 1,020, 1,021, 1,022, 1,023, 1,024, 1,025, 1,026, 1,027, 1,028, 1,029, 1,030, 1,031, 1,032, 1,033, 1,034, 1,035, 1,036, 1,037, 1,038, 1,039, 1,040, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010. The baby has signs of life with pulse and breathing. So, put the baby on the recovery position, baby. At the count of 3, bubuhatin kita. 1, 2, and 3. Support yung ulo at likod ng bata pag iiga na. So, baby, at the count of 3, babalik po kita sa dati mong posisyon. 1, 2, and 3. Then, properly moving pa rin. Pinch lower, ilan. Insert yung then, disinfect the mannequin. So, thank you po. Nandun ang logo ni Philippine Red Cross, tinatawag natin siyang base. Again, apex, side, base. At yung nasa magkasilang dulo, tinatawag natin siyang end. Hindi tail ha, tawag sa iba dito tail. But, ang pinakadulo nito, tawag natin dito ay end. So, isukat po na ating triangular bandage ay 40 by 40 yung both side niya. And by 56 naman po yung pinaka-base part. So, para saan nga ba natin ginagamit yung mga triangular bandage? Yung triangular bandage natin, una, can be used in controlling bleeding. So, diba, discuss naman natin yung mga pamamaraan of controlling bleeding, direct pressure and pressure bandage. To hold or to tie, split. So, yung split natin, nagagawin po natin sa tanghali. So, para hindi siya naaalis sa katawan ng ating biktima, basta-basta, maaari natin siya gamitin pantali ito. Then, pwede rin natin gamitin ang ating mga bandages to hold dressing in its place. Para kung naglalagay man tayo ng dressing doon sa sugat ng ating biktima, hindi siya mawala sa tamang lugar. And lastly, to immobilize injured body part na gagawin natin sa ngayon. Pero bago natin gawin yung mga techniques na ating gagawin sa bandaging, meron din tayong tamang pamamaraan ng paglulupit o pagtitiklop ng ating bandage. Yes, dito sa training ha, hanggang maaari, i-record natin na neat ang pagkakafold ng ating mga bandages. Pero syempre, sa reality, nung hindi mo kinakailangan, neat yan. Baka mamaya pag hindi mo na-fold ng neat, mag-tantrums ka. Yung pala si first aider, OC. Obsessive compulsive disorder. No? Kailangan gusto niya talaga neat yung everything na nasa paligid niya. So, sa tamang paraan ng pagtitiklop, so pakinggan mo na ako mabuti para at least hindi maging mahirap sa atin yung mga susunod nating activity. So, sa pag-fold ng ating bandage, apat na daliri nasa loob ng base part, apat na daliri nasa loob ng apex. So, makikita, di ba, ang nakalabas naman dito ay hindi nagate. Wala pong makikita mag-fold mamaya na nakaganyan yung kamay. So, again, tulad ng sabi ko kanina, apat na daliri nasa loob ng apex at base,
tanging ilalabas ko dyan or ililitaw ay thumb or hinlalaki. Then, fold. Paano nyo siya ipo-fold? Fold paloob or papunta sa inyo. Yan. Paloob or papunta sa inyo ang po-fold. Then, so fold ha. Na-fold na ng isa. Papunta sa inyo ang fold. Then, kamay o daliri na nakapasok sa pinaka-base part ng bandage nyo. O, apex part. Nasaan man ang kamay ninyo? Kung naka-apex o naka-base part, slide nyo lang paloob, katulad dito. Slide, papasok. So, pag may pasok niyo yung kamay nyo sa loob ng tela, yung tela sa loob, kurot or pinch, pila palabas, para siya maging broad cravat. Pero hanggat maaari ha, iwasan magpagpa. Iwasan. Bakit iiwasan natin? Just in case may victim in front of us, nagpagpaga ng ganyan, pwede mo siya mapalpeg, no? So, this is the broad cravat. Another fold ulit, paloob or papunta sa iyo. Slide ulit yung kamay sa loob. Pinch or kurot ulit yung tela, hila, semi-broad cravat. And the last fold, tiklop ulit ng isa papunta sa iyo. Angat lang yung tela. Narrow cravat. Ulit. So, sige po, pwede tumayo lahat. Tayo. Posibilidad na kumampas yung mukha niya sa semento. So, dapat ang lagi mong gagawin ay away ka towards the face of the victim. Pero paano kung halimbawa? Dito ako napapwesto. Tunastan po ako siya, nalalapitan ko siya. Diyan ako napapwesto. So, syempre, kailangan ko mag-adjust. Kailangan kong lumipat ng pwesto. So, sa gagawin ko paglipat, ito yung lagi natin tatandaan na. Pag lalapit at nilipat tayo ng pwesto, patungo sa biktima natin, walang dadaan sa may ulo. Wala. Tulog daw. Bawal na bawal po yun. Technicality yun sa atin. So again, ang lagi magiging pagdaan mo, Paa. Sa may paa. paanan. Then, tatapat ka or luluhod ka sa may balikat ng victim natin. Then, syempre, kailangan natin tingnan yung level of responsiveness na victim natin. So, paano natin gagawin yun? Pagkukulat ka sa ginawa ni Sir, tama? Tapikin mo siya ng marahan sa balikat para malalaman natin kung magre-response pa ba sa atin si victim or may pagdating tayong maririnig mula sa kanya. So, ma'am, are you okay? Ma'am, are you okay? So, hindi nag-response yung ating victim. So, pwede dito, walang malay yung victim na natin, no? So, para mailipat natin yung victim natin or maitama natin yung posisyon niya, kailangan natin kuhanin itong kamay ng victim. Pero, iaangat mo lang siya. So, bakit ko siya inangat? Yan yung magsisilbing cushion or una ng biktima natin once na itatagilid ko siya papunta sa katawan ko. Itong kamay niya na malayo, kukunin. Then, dito ang hawak. Itong sa kamay na isang paa na malayo, cross over. Then, ma'am, at the count of 3, itatagilid po kita. So, since parang malayo masyado yung sintoreran ni ma'am, no? Hanggat maaari, dito siya sa wrist ang hawakan. So, ma'am, at the count of 3, itatagilid po kita. 1, 2, and 3. Then, so, syempre, itagilid na natin si victim. Yung ulo nan, kailangan suportahan mo pag ihihigaw na siya. Then, so, hawak mong uno at sa may batok ng victim. Then, ma'am, at the count of 3, ihihiga po ulit kita. 1, 2, and 3. Yeah. Pero, diba, so, nailipat ko siya from the supine position. So, ngayon, ang gagawin naman natin, ha, ay assisting a victim from supine position into standing position. Kailangan kong itayo yung aking biktima. So, para maitayo ko siya, gagawin natin, itong kamay ng
malaya, dalawang kamay na malaya, i-cross over natin dito sa may dibdib ni victim. Then, kunin natin itong pantalon ng ating biktima. Kung halimbawa, ang suot ng ating biktima, naka-short, halimbawa, babae. So, pwede nang gawin nyo, sa may laylayan siya hawakan or dito kayo sa may bukong-bukong niya humawak. No? Doon yung pagkakami ng kamay nyo at mula pagkakam, then pitik. Then sa kayo siya iaangat. So, sisipitin ng pantalon, dito mo siya hahawakan. So, makakatakang pagkita kayo, tatas ko ng paa mo. Yan. Then hanggat maaari, magbibitawan to. Kasi pag binitawan nyo yan, pwedeng tumumba ulit yung hita ng ating biktima. Then, ang pag-insert ng kamay, likod muna ng palad yung una. So, dito natin siya padadaanin sa ilalim ng batok ng victim natin. So, pasok dito sa may batok ng victim. Then, kuhanin itong pinakabalikat niya. Then, kumansi victim. So, ma'am, at the count of 3, iuupo kita. 1, 2, and 3, upo. Pasok. Kung kami makukupo pa. So, dito si victim na dapat magyan. Pero i-hyperextend ng bahagya yung ulo niya ha, para medyo nakakahinga ng maayos ng victim natin. Kasi maybe sana dito yung victim natin, hindi natin alam, baka mahihirapan mo huminga yung ating victim. Then, after nyan, after mo ma-hyperextend yung ulo ng ating victim, dahan-dahan na kayo lilipat dito sa may likurang bahagi ng biktima natin. So, dapat hanggat maaari, ikaw ay nakahapnil na, no? Then, since gender kami, babae yung aking biktima, so pwede ko i-insert yung kamay ko sa ilalim ng magkabilang pinky ng victim. Pero kung magkaiba kayong gender, halimbawa, lalaki ang first aider, babae yung victim, saan kayo maglalagay ng kamay nyo? Siko lang ha. Pero kung same gender, babae sa babae, sa lalaki, okay lang yun. Pero again, kung babae, lalaki, syempre sa elbow lang kayo hahawak. Then kuman si victim, ma'am, at the count of 3. So dapat, sugat na rin, paswat ka na. In preparation for your standing. Ma'am, at the count of 3, tatayo po tayo. 1, 2, and 3, tayo. Straddle position. That. Then, tatayo ko tama, matakot to 3, 1, 2, and 3, tayo. Babayo isang kamay niya. So, proceed tayo diretso. So, walking assist. So, walking assist, harap na dito ba? So, walking assist, kung alin yung kamay niya na pinakamalapit sa'yo, yun ang igagat mo. And, dahan-dahan mo ilalagay dito sa may balikat niya. Then, isang paa mo, nandito sa may likurang bahagi ng kanyang paa, yan yung gagamitin mo ng pantulak o pansuporta sa kanya pag siya ay maglalakad na. So, syempre, karamihan sa inyo, alam na alam kung paano gawin ito, walking assist. Pagka mga hindi nagtira ng pang-uwi sa bahay nila din. Ma'am, at the count of 3, lalakad po tayo. 1, 2, and 3, lakad. Galat-galat pa. Parang ganyan na ganyan na. Okay, yung mga magkakapartner. Hindi kinakailangan sobrang haba ng buhol ha. Enough lang. Then, pag napuhon nyo na, instruct si victim, maglagay ng dalawang daliri sa ilalim ng baba, pero hindi naman kinakailangan, hindi naman kinakailangan ni hyperextend ha. May tama lang. Ang purpose lang naman ay huwag, akuha natin yung tamang baget at huwag ng bandage natin sa mukha nung sa victim natin. So, bandage, patong dito sa ulo ng ating victim. So, again, moist bandage siya ang gagamitin. Okay. So, working there. Okay, so yung kunin yung base part ng ating mga bandage. Base part ng bandage.
At i-fold paloob, 2 o 3 fold. So, pag na-fold nyo na siya, 2 or 3 fold, kunin ito magkabilang gilid ng ating mga bandages, crossover sa harap, huwag mahigpit, crossover ulit sa likod, then itap. Aba, sabi ko, makalipit siya yung victim, ha? Oh. Pagka natakpan niyo na yung burn area niya, pababa na yung daliri ni victim, yan. So, hindi pa tapos, no? May sobrang tali kay victim, tandaan ng victim tao, hindi unicorn. Hindi toro, tago niya. Yan. Habibi. Habibi, my love. Habibi. Oh. Tanggalin, go in sa kapartner. Ayaw lang yung ko naman ginagawa kayo. Yeah. Whole apex part. Lagay mo lang sa victim na talira sa ilalim ng baba. Patong ang bandage sa ulo. Hold paloob ang base. 2, 3 hold. Makapagod ka. O, huwag nang malikpit masyado ha, burning. Tinatatahimik ka na, marami ka na masyadong alam. O, wala lang magbubuhol. Wala magbubuhol sa bandage, sa crossover lang po. Then, crossover sa harap, crossover sa likod, crossover ulit sa likod. And tago lang yung sobra, wala magbubuhol. Tago lang yung mga sobra. Yan. Ano ang uunahin natin gamitin, ilagay, or ano ang uunahin natin gamit na ilalagay sa biktima natin on the bended arm? Split o triangular band? Splint. Okay. Unahin natin ang splint ha pag bended arm. So, para mailagay natin itong splint without moving the injured body part ng ating biktima. So, since ang biktima natin dito ay buhay pa, di ba may mga natural predators pa tayo, may mga butas sa katawan pa natin na kaya natin ipasok yung mga kamay natin. So, dito natin siya ipapasok mula dito sa may kilikili ng ating biktima. Then, split dito sa may ibabaw. Pero syempre, kailangan ko na isang first aider na mag-aangat at i-effect itong split. Isang first aider. O, walang dadaan sa ulo. Paa, lagi yung victim ang daan. So, iipitin mo yan, ma'am. Then, ma'am, patuloy ako dalawang bandage na nakanarong na ba. So, once na naipit na ng first aider, yung ating split, sige makiangat na siya. Ipit So, mo. syempre, diba, sabi nga doon sa rule natin, when a client stays still on the position in which you found it, then above and below for the site of sprain and fracture, dislocation, pero never apply pressure not directly ha. So, dito, wala na din natin yung triangular bandage sa may split ng ating victim. So,
kailangan ko ma'am ng at least 3 na triangular band. So, pag leg na yung injury ng ating victim or leg na yung lalagyan ng skin, uunahin natin i-apply ang triangular band. Parang wala nang bukas dito pa. Ako bumaba ka niya. Hindi. Hindi pa natapos. Hindi lang. So, lalagyan natin siya ng padlock para hindi madali yung drawing area ng victim. Kung saan nandoon yung isang pamilya. Seryoso yun si Ma'am eh. Na. Tayo. Relax, hindi ko dadalihin yan. Papakinabangan mo pa yan. Kabado siya parang sa pangalawang ulo mo. Okay. So, kailangan ko ng first aider na magtatali. At least 2 yung first aider. Oh, dala lalaki. 2 first aider. Wala lang magbukol sa iba't mas pinakaibabaw ng pizza. Lahat laging sa may hipit. Hipit lang. Then, may tali na. Iwanan niyo yung titin. So, bakit mahaba yung sling natin past leg? Kasi di ba may mga victim na kahit sabihin natin may leg injury na, isa nagpipilit pa rin sila na ano, kayo, sinusubukan pa rin nila. So, since mahaba yung sling dyan, kapag tumayo ka, ano na mangyayari? Mauuntog yung buong pamilya dyan. So, kawawa naman yung mga ibon. Dami naman nun. So, bago natin sakay si victim over the spine board, so yung kamay niya, cross over natin. So, kung kamay na may pinsala, kamay nga ba talaga ito? Parang braso din to. Akala hindi rin to. Basher sa yung first aider. No? Pizza time. Break time muna mga ka-aider. Bibitinin ko muna kayo. See you sa part 2!